Magandang gabi po sa ating Panginoong Jesus. Magandang gabi sa Ama at sa Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Bed of Promises ngayong gabi upang patuloy po nating pasalamatan at dakilain ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat sa mga salita ng Diyos na lagi pong available para po sa atin. Sa gabing ito, minsan pa, ating idideklara ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Patuloy nating idideklara ang pag-iingat, pagsama, dahil kung wala ang salita ng Diyos, wala tayong sasandalan. Kung wala ang salita ng Diyos, walang magpapalakas sa atin. Kaya ang salita ng Diyos ay kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya sa gabing ito, minsan pa, ihanda po natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating buang kaluluwa at espiritu sa pagtanggap po ng salita ng Diyos. Makinig po tayo mula sa puso. Makinig po tayo na may pangunawa. Makinig po tayo at tayo ay tumanggap ng salita ng Diyos na ang puso natin ay uhaw sa kanyang mga salita upang punuin tayo ng Diyos sa gabing ito. Salamat! So sa gabing ito, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter 6 verse 3. Ang sabi po dito, sa English po, "It may go well with you and that you may have a long life on the earth." Sa Tagalog, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Maganda pong pangako ng Panginoon kasi yan po ang hinahanap natin. Ang mga tao kailangan ng long life, di ba? Kahit anong hirap ng buhay sa mundo, pero kapag ang buhay natin ay nalagay sa alanganin, patuloy tayong iiyak sa Diyos na dugtungan ng ating buhay. Kahit anong hirap ng buhay sa mundo, may pagsubok at marami tayong nararanasang hindi maganda. Pero kapag ang buhay natin ay naglalagay sa alanganin, patuloy tayong makikiusap sa Diyos na dagdagan ng ating buhay. Dahil tunay nga na ang long life ang yan desire ng ating puso at yung guminhawa, yung maginhawang buhay dito po sa lupa, sa mundo na ating ginagalawan. Kaya sa gabi ito, patuloy tayong yumuko at manalangin at humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Kung wala ka, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Kaya patuloy naming ina-acknowledge ang iyong presensya. Katulad ng sinabi mo kahapon, re-renew mo ang aming espiritu araw-araw. Kaya dapat araw-araw bago, Panginoon. Araw-araw nandun yung excitement. Araw-araw nandun ang desire. Huwag maging monotonous. Huwag maging panumpaligad na ritual ang pakikinig namin ng iyong salita. Dapat araw-araw excited kami, nakakausapin mo kami dahil kapag nakikinig kami ng salita mo, ikaw ay nakikipag-usap sa amin. Dapat lagi kaming excited, dapat lagi kaming uhaw. Lagi kaming gutom kung ano yung bagong mensahe na ilalagay mo sa puso't isipan namin. Dahil araw-araw dapat new every morning, Panginoon, ang buhay namin dito sa lupa. Ang nakaraan ay nakaraan, ang kinabukasan ay nilalagay namin sa iyong mga kamay, at ang araw na ito ngayon ay lagi po namin pinagkakatiwala sa iyo. Salamat po, samahan niyo po kami at bigyan ng karunungan. Salamat po sapagkat malayak ang kikilos sa puso ng bawat isa. Sa iyo po ang papulit pa sa salamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So lagi pong new every morning, dapat ganun po yung attitude. Araw-araw may gagawin ng Diyos, araw-araw bago. Dapat kung ano yung nangyari kahapon, hindi na natin paggising sa umaga, wala na yon. Kaya nga bago matulog, lahat sinusuko sa Diyos. Bago matulog, lahat iniiyak sa Diyos. Bago matulog, lahat sinasabi sa Diyos. Dinadalangin para paggising mo kinabukasan, wala kang daladala. Paggising mo sa kinabukasan, new na naman, new every morning. Dapat yan ang gusto ng Diyos. Wala kang bit-bit. Kasi pag may bit-bit ka, hindi ka makaka-move on. Pag may bit-bit ka, mahirap pagpatuloy sa Panginoon. Kaya lagi tayong new every morning. So sa gabing ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po, alam na po ito ng marami. In Ephesians chapter 6 verse 3, pangako ng Diyos ito sa mga anak. Kaya sabi niya, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Bakit po kaya pinangako ng Diyos yan sa mga anak? Alam niyo ba kung bakit? Kasi lahat tayo anak, hindi tayo lahat magulang. Lahat tayo may pinagmulan. Lahat tayo anak, pero hindi lahat magulang. Meron ditong dalagat binata na nanonood na nakikinig, hindi ka magulang, pero anak ka. Meron dito single parent, pero anak ka pa rin. Meron dito lolo't lola, anak ka pa rin. Meron ditong magulang, anak ka pa rin. Kahit pa anong kategory mo sa mundong ito, lahat tayo anak, hindi tayo lahat magulang.
Lahat tayo, di ba? So yun po natin makikita na hindi tayo lahat kapatid kasi may ibang tao walang kapatid. So lahat tayo ay anak. Kaya ito, pinangako ng Diyos sa mga anak. Alam niyo ba kung bakit mahalaga ang ating role bilang anak? Mahalaga yung pagiging anak natin. Bakit? Kasi nung isinilang ka sa mundong ito, yan ang unang role mo sa buhay. Anak. Hindi rito, wala ditong taong sinilang magulang agad. Walang taong isinilang dito na siya ay lolo agad. Lahat tayo ng sinilang sa mundong ito ang unang role natin, ang pagiging anak. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay natin, lahat ng kung ano tayo ngayon, kung ano yung ating character, attitude, lahat yan ay may pinagmulan. Ang root niyan, tayo ay naging anak. Kung paano tayo naging anak sa magulang natin, paano natin minahal ang magulang natin, at paano tayo naging anak ng Diyos sa kalangitan. Yun din kasi ang role natin sa Diyos, anak tayo ng Diyos. Kaya sa gabing ito, sabi sa verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Bakit kailangan sundin ang magulang? Yan ang unang-unang ang ating tungkulin, sundin ang magulang. Bakit po? Sabi din sa verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Kaya maaring po sa atin, iba-iba po ang pamilyang pinagmulan natin. Maaring dito may pamilyang buo. Maaring dito, merong anak ka, pero hindi mo nakagisna ng magulang mo. Maaring ikaw adopted, maaring ikaw ay lumaki sa tiyahin, sa chewin. Meron dito anak ka, pero isang parent lang ang nakagisnan mo. Maaring lumaki ka lang sa nanay mo at hindi mo nakilala ang tatay mo. Maaring lumaki ka sa tatay mo, hindi mo nakilala ang nanay mo. Meron naman dito lumaki talagang walang idea kung sino ang magulang, kung sino ang kadugo, talagang lumaki sa ibang tao. Kaya makita po natin doon na iba-iba ang pattern ng pamilyang ating kinalakihan. Meron naman dito hindi perfect, walang perfectong pamilya. Meron naman dito maaring buo ang pamilya. Lumaki pero kahit po much better sa iba pero wala pa rin perfectong pamilya. Meron naman dito maaring buo pa rin ang pamilya pero kinagisnan niya, kinalakihan niya, buo sa paningin ng tao pero sira sa loob. Pwede rin mangyari yun. Pero lahat tayo ay miyembro ng isang pamilya. Lahat tayo ay anak. Ito man ay sira, ito man ay buo, hindi mo man nakagisnan, pero lahat tayo may pinagmulan. Yan po. Kaya mahalaga po ang pagiging natin sa anak ko. Ikaw anak ko, nakasama mo magulang mo, ito ang utos ng Diyos sa'yo. Ang sabi doon, kung maring ang tiyahin mo ang tinuring mong magulang, ito rin, pwede rin yan. Paring ang tinuring mong magulang ay teacher mo, o tinuring mong magulang mga taong nakasama mo, hindi mo kaano-ano, magulang pa rin. Kung sino ang nakasama mo nung ikay lumaki at nakagisnan mong magulang. Sabi dito, mga anak, sundin nyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Bakit kaya sinabi ng Diyos, alang-alang sa akin, sumunod ka sa magulang mo? Kasi nga may pangako siya. May pangako siya na lalawig ang iyong buhay at ikaw ay giginhawa dito sa lupa. Kaya alang-alang sa akin, sumunod ka sa magulang mo. At ito po yung sabi, ito po yung katotohanan, hindi tayo binigyan ng karapatang pumili ng magulang, kahit sino sa atin. Pero ito ang katotohanan na gusto ipakita sa atin ng Panginoon sa gabing ito. Hindi mo kasalanan ng iyong pinagmulan. Ikaw man ay mahirap, ikaw man ay mayaman, ano man ang iyong pinagmulan, ikaw man ay broken family, ikaw man ay adopted, ikaw man ano man ang kalagay mo, hindi mo kasalanan ng iyong pinagmulan. Pero tandaan mo, magiging kasalanan mo ang iyong kahahantungan. Hindi mo kasalanan sinilang kang mahirap, pero kasalanan mo kapag nanatili kang mahirap at wala kang pangarap sa buhay. Hindi mo kasalanan sinilang kang adopted, sinilang ka na hindi mo nakilala ang magulang mo, sinilang ka na hindi mo nakilala ang tatay o nanay mo o sino man sa kanila. Tumira ka sa ibang tao, hindi mo yung kasalanan. Pero kasalanan mo pag hindi mo inayos ang iyong buhay. Dahil hindi sila ang pwedeng maging dahilan parang isang bata ay mapariwara at hindi ayusin ang kanyang buhay. Dahil ang pinagmulan natin, walang pumili. Kahit sino sa atin, hindi natin pinili yan. Kaya nasa atin ang tamang pagpili kung ano magiging kinabukasan natin. Alang-alang, obey your parents in the Lord, in fellowship with the Lord, and in obedience to Him. Bakit alang-alang sa Panginoon? Hindi lang dahil sa pangako niya. Panguna, bakit? Para in fellowship with God. Kasi ang relasyon natin sa Diyos, Ama at Anak.
Ngayon, hindi pwedeng maging maayos ang relasyon mo sa tatay mo sa langit kapag hindi maayos ang relasyon mo sa magulang mo sa lupa. Kasi yun ang pattern natin. Kaya sabi doon, bakit kailangan sundin ng anak ang magulang? To obey your parents is in fellowship with the Lord and in obedience to Him dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Kaya kung may opportunity ka pa at makikita mo ang magulang mo, makakasama mo, at kung kasama mo pa ngayon, bumawi ka. Bakit? Kasi may pangako ang Diyos sa mga anak na mabuti, masunurin at mapagmahal sa magulang. Ang Diyos ang nangako niyan, hindi po ang sinuman. Sabi sa verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. Igalang mong yung ama't ina, unang utos na may kalakip na pangako. Ang Diyos pag nangako, tinutupad niya. Ang Diyos pag nangako, hindi siya sinungaling. Pero kailangan, pag ginawa mo yung sinabi ng Diyos, ang pangako niya, mararanasan mo. Sabi dito, igalang mong yung ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Honor, pag sinabing honor, high respect, great esteem, regard with great respect, yung paggalang, ang paggalang sa magulang mula pagkabata hanggang sa ikay tumanda. Kahit magkapamilya ka, ang paggalang sa magulang hindi inaalis ng Diyos. Hindi dapat nawawala. Dahil sa harapan ng Diyos, anak ka pa rin, magulang pa rin siya kahit may asawa ka na. Kasi marami po ngayon dito, kapag ang magulang wala ng kapasidad o kakayahang maghanap buhay, anak na ang nagpapakain, anak na ang nagbabayad ng upa, anak na ang nagbibigay ng pera, anak na ang gumagasto sa nanay niya, nawawala na ang respeto. Tandaan mo, kahit ikaw na nagpapakain sa magulang mo at sumusuporta sa magulang mo, wala kang karapatang i-dishonor ang magulang mo. Bakit? Sa harapan ng Diyos, anak ka pa rin, magulang sila sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng magkapalit yon. Kaya ang paggalang at respeto sa magulang hanggang kamatayan, kahit matanda na yan, kahit wala ng silbi yan, kahit yan ikaw na nagpapakain, ikaw na nagsusupply, ang pagrespeto at paggalang, hindi mo dapat alisin sa magulang. Utos ng Diyos yan. Ang sabi dito, Colossians 3:20, binanggit din niya sa Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Sabi doon, mga anak, sundin nyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod ito ng Diyos. In everything, but not sinful. Sabi doon, kailangan maging wise tayo. In everything, but not sinful. Kapag hindi kasalanan ang inuutos ng magulang mo, sumunod ka. Pero pag alam mong kasalanan, we will obey God rather than men, sabi ni Apostol Pablo. Bakit? Masama eh. So, pero in everything, dapat sundin daw ang magulang. Sabi to, ano ang pangako? Ikaw ay giginhawa at lalawig ang buhay mo dito sa lupa. That it may go well with you and that you may enjoy long life in the earth. Where this commandment occurs, the promise. Sa Deuteronomy 5:16, ito unang binanggit ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy 5:16, go well with you in the land the Lord your God is giving you. Ang pangako na ito, binanggit sa Deuteronomy 5:16, ang sinasabing land dito ay yung land of Canaan, yung promised land. Kaya nga sabi niya, ito ang pangako, giginhawa ka at ikaw ay lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Yung pinangako ng Diyos doon, yung promised land na Canaan. Kaya sa Deuteronomy po, alam niyo po ba sa aklat ng Deuteronomy, makikita po natin doon na kapag sa batas po ang isang anak na suwail sa magulang at rebelde, at yan ay nagrebelde sa magulang o may ginawang hindi maganda sa magulang o nagsalita na hindi maganda sa magulang, pwedeng gawin ng magulang, dalhin ang anak niya sa plaza o sa pinakamataas na nanunungkulan at isusumbong niya ng itong anak ko suwail, itong anak ko nagbibigay ng problema, itong anak ko di ako nirerespeto. Alam niyo ba ang batas sa anak na hindi marunong rumespeto sa magulang sa Old Testament, sa batas ng Diyos, sa Old Testament, ang batang yan pag napatunayan totoo ang tinusumbong ng magulang, ilalagay sa gitna ng plaza, babatuhin ng lahat ng tao hanggang mamatay. Bakit? Disrespect sa magulang. Ganyan ang batas ng Old Testament. Pero dahil si Jesus, habag at biyaya tayo ng Diyos. Kaya nga kung yung batas na yun nananatili ngayon, ay ewan ko lang kung may matirang anak. Hallelujah. Kung yan ang batas na nananatili ngayon, na gagawin sa mga anak, ewan ko lang. Bakit? Kasi isinulat yan ng Biblia eh. Sabi po ng Biblia dito, sa Matthew 24:12, sa panahon natin ngayon, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold.
Kasi yan ay nakasulat. Yan ay palatandaan. Kapatid, maging aware tayo. Palatandaan yan na sa mga huling araw, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya huwag kang magtaka. Bakit pag-ibig ng magulang sa anak, pag-ibig ng anak sa magulang, pag-ibig ng asawa sa asawa, nagsisimula yan sa pamilya. Kaya magbilang ka, maraming pamilya ngayon ang sira. Marami ngayong may anak, walang asawa. Marami ngayong hiwalay ang mag-asawa. Bakit? Yan ang nakasign. Yan ay palatandaan sa huling araw. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya bantayan mo ang pag-ibig mo. Lagi kang dumikit sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang manlalamig pag-ibig ng tao. Pero pag lagi kang nakadikit sa Diyos, lagi kang may salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ang ibibigay niya sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nanlalamig. Ang pag-ibig ng Diyos laging mainit, laging sariwa, lagi noon, ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dumikit ka sa Diyos, dumikit ka sa salita ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng Biblia, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, sabi ni Jesus. Kaya manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil pag hindi ka nanatili sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng tao manlalamig, sabi ng Biblia. Ano pang pangalawang palatandaan? Bakit kailangan natin bantayan ang ating mga anak? Bakit ito ang mensahe ng Diyos sa ating mga anak? Kasi ito pa po yung pangalawang palatandaan. 2 Timothy 3:1, but mark this, sabi nung umpisa, tandaan nyo ito. Sa ibang translation, but understand this, unawain nyo ito. Kaya mga anak, lahat tayo anak, walang exempted. Lahat unawain nyo ito. Sabi niya, that in the last days, there will come times of difficulty. Sabi doon, o kaya terrible times. Sa mga huling araw, mayroong panahon ng kahirapan, difficulty, terrible times. Anong mangyayari? Sa Tagalog po natin basahin para medyo malinaw. Ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3, isa-isahin po natin. Kasi ito'y palatandaan na binigay ng Panginoon para maging aware po tayo na tunay nga sa mga huling araw, ang palatandaan ay binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, tandaan nyo, kaya kinakausap ang mga anak kasi kasama tayo. Kinakausap ang anak, kinakausap ang magulang. Kasi sinabi din sa verse, huwag nating kalimutan, meron ding paalala sa magulang sa verse Ephesians 6:4. Sabi doon, do not exasperate fathers, may surrender any right they may feel. They have to act unreasonably toward their children. Pero sabi mga magulang, huwag nyo namang buyuin ang anak nyo sa pagre-rebelde. Kaya ang mga magulang, pinapaalalahanan din. Bakit? Kasi maaaring sobra naman tayong higpit. Sobra naman ang ating pong pagdidisiplina. Sabi doon, huwag nyong buyuin ang anak nyo sa pagre-rebelde o sa, sabi ng Biblia, ano po sabi sa Tagalog? Tingnan po natin. Ephesians chapter 6. Sabi po dito, pinaalalahanan din ng magulang kung paano pinalalahanan ng anak. Ang sabi po dito, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Dahil sa malabis niyong kahigpitan, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya may pananagutan din ng magulang, pag sobra namang higpit, huwag daw. Kumbaga, i-balance natin. Kaya may paalala sa magulang, may paalala sa anak dahil sa mga huling araw, manlalamig ang pag-ibig ng tao. Tao tayo, especially sa pamilya. Kaya kailangan magbantay tayo. At ang sabi doon, ito yung mga huling araw, sabi, tandaan mo ito, sabi ng Biblia, magbabatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, kaya mawawala ang pag-ibig. Makasarili. Bantayan natin yung sarili natin. Gahaman sa salapi. Bantayan natin yung sarili natin. Palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang. Kasama ang mga anak natin. Kasama ang pagiging anak natin. Suwail sa magulang, walang utang na loob. Lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila. Anong sabi pa? Walang habag. Kaya nga manlalamig ang pag-ibig. Walang habag. Mapanirang puri. Mapusok. Ang mga kabataan, mapusok. Kaya bantayan po natin. Marahas at namumuhi sa mabuti. Darating ang araw, kamumuhian ng mabuti.
Kaya magbantay tayo, kaya huwag kang magtaka. Bakit may taong naiinis sa'yo kahit gumagawa ka ng mabuti? Huwag kang magtaka. May taong naiinis sa'yo kahit damor kang lumalapit kay Lord. Huwag kang magtaka dahil sabi sa mga huling araw, mamumuhi sa paggawa ng mabuti. So dapat hindi po tayo makasama dito. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil. Kaya ayan po, taksil sa kaibigan, taksil sa asawa, taksil sa magulang, taksil sa gobyerno, taksil, sabi po, magiging taksil, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay ukol sa Diyos. Kaya hindi mo nyo napansin, bago nag-pandemic, sangkatutak ang kainan, sangkatutak ang mga playground, sangkatutak ang mga amusement park, sangkatutak ang swimming pool, sangkatutak ang mga resort, bakit? Dahil sa mga huling araw, ang tao'y magiging mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Darating ang araw, kunyari may pananampalataya, pero hindi makikita ang kapangyarihan. Kaya dapat bantayan natin sarili natin. Sabi ng Lord, sarili mo bantayan mo, wag ibang tao. Nakikita ba ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Dapat nararanasan mo ang Diyos. Dapat ang Diyos may patotoo ka na ginagawa siya sa buhay mo. Dapat ang Diyos nararanasan mo. Dapat ang Diyos gumagawa ng himala sa buhay mo. Dapat ang Diyos tumutugon. Bakit? Sa mga huling araw, magkukunwaring may pananampalataya, pero walang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. You will know them by their fruits. Kaya huwag kang papayag pag ang relasyon mo naaapektuhan. Dapat lagi kang connected kay Lord para maranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Huwag kang papayag na mahadlangan ang relasyon mo sa Diyos. Kaya ang mga anak natin, ingatan, bantayan din po natin. Dahil yan ang utos ng Panginoon, mga anak. Tayo, kahit may asawa ka na, anak ka pa din. Kumusta na relasyon mo sa magulang mo? At sabi pa rito, at ito ang huli. Dito ako nagulat. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Iwasan mo ang mga ganitong tao, sabi po ng Biblia. Bakit? Kasi pwede kang mahawa. So bumalik po tayo. Bakit ko po sinabi ito? Kasi manglalamig ang pag-ibig ng marami. Ang mga kabataan ngayon, kita natin, iba na. Kita na natin mga kabataan, malayo sa Diyos. Malayo ang sa magulang. Yung respeto, yung pagmamahal, wala po. Sign po yan. Palatandaan. Kaya alagaan natin ang mga anak natin sa panalangin. Para maranasan natin yung pangako ng Diyos. Giginhawa ka, lalawig ang yung buhay sa lupa. Bumawi ka. Kung buhay pa ang magulang mo, bumawi ka. Ako, bago namatay ang father ko, nakahingi ako ng tawad sa kanya. Dahil ako, rebelde akong anak noon. Pero binago ako ng Diyos. At nakita ko doon ang buhay ko nung nagsisimula kami ni Pastor Jack. Para talagang hindi ko mawari kung bakit ganun. Pero nung na-inner healing ako, dun ko naunawaan. Bakit? May ugat. Bakit ako hindi? Bakit ang pamilya ko hindi pinagpapala? May ugat. Bakit ganito ang buhay ko? May ugat. Kaya bumalik ako sa ugat. Ano ang ugat ko? Yung magulang na pinagmulan ko. Kaya lumapit ako sa father ko, humingi ako ng tawad sa pagmumura ko sa kanya. Humingi ako ng tawad sa mga masasakit na salitang binitawan ko. Humingi ako ng tawad sa mga bagay, mga pagre-rebelding pinakita ko na sinasaktan ko siya. Talagang sinasadya ko lahat ng ginagawa ko para masaktan ko siya. At humingi ako ng blessing sa kanya. Sabi ng father ko, wala na yun, nakaraan na yun. Hindi ako papayag, i-bless mo ko. Mahalaga ang pagpapala ng magulang. Kaya kapatid, sa gabing ito, giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay sa lupa. Paano? Ang magulang na pinagmulan mo, ginamit ng Diyos para iluwal ka sa mundong ito. Huwag mong kakalimutan, kung patay na sila, hindi ka nakahingi ng tawad, sa Diyos ka humingi ng tawad. At kung makakabawi ka, bumawi ka. Gawin mo paraan para mapakita mo na yung pinagmulan mo, yung ginamit ng Diyos. Bakit? May root, may ugat. Kapag hindi ka ayos sa ugat, hindi maayos ang bunga. Hanggat hindi ka ayos sa ugat, anumang bagay na nakikita mo sa pamilya mo, mayroong bunga yan. Kaya doon po natin, kaya sa gabing ito mga anak, utos ng Diyos, galang mong yung ama't ina. Kahit matanda na, kahit mahirap ng alagaan, kahit makulit na, kahit napasaway, hindi wala ng silbi, doon mo malalamang mahalaga ka sa anak mo.
pag wala ka ng pakinabang. Dahil ang mga anak, minsan, mahal lang ang magulang habang napapakinabangan. Pero mga anak, ginigising tayo ng Diyos. Kahit wala ng pakinabang ang magulang, mahalin mo, igalang mo, irespeto mo. Dahil yan ang ginamit ng Diyos para magkaroon ka ng buhay sa mundong ito. Hindi sila perpekto, pero tandaan mo, kung wala sila, wala ka sa mundong ito. Walang perpektong magulang, walang perpektong anak, walang perpektong pamilya. Pero ang sabi ng Diyos, pag sinunod natin ang kanyang salita, pagpapalain niya ang pamilya natin. Sa gabing ito, kumusta na relasyon mo sa magulang mo? Kumusta na bilang anak? Kumusta ka na bilang anak? Sa gabing ito, tayong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Unang-una, ipanalangin po natin ang pagiging magulang, ang pagiging anak natin. Hingi tayo ng tawad sa Diyos. Panalangin natin yung mga anak natin na nakikita natin, na napapariwara, nakikita natin, na nabubuhay sa kalayawan, nakikita natin, na yung mga palatandaan sa mga huling araw, nakikita natin sa buhay ng ating mga anak. Nakikita natin sa buhay natin. Hingi tayo ng habag sa Diyos habang may pagkakataon pa. Dahil pag dumating ang Diyos, wala ng pag-asa, wala ng pagkakataon. Pero habang binibigyan tayo ni Lord ng panahon, ng pagkakataon, lumapit tayo at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo bilang mga anak. Alam mo, Panginoon, ang pamilyang kinagisnan namin. Alam mo, pinagmulan namin. Pwede sabihin namin wala, pero kita mo puso namin. Lord, sa oras ito, humihingi kami ng tawad bilang anak sa mga salitang binitawan namin laban sa aming mga magulang. Sa mga salitang masasakit na binitawan namin sa aming mga magulang. Sa mga kilos, gawi, attitude, pagtrato sa mga magulang namin, humihingi po kami ng tawad. Ikaw nagsabi, mahalin namin ang aming mga magulang, sundin namin sila alang-alang sa iyo, Panginoon. Dahil may pangako ka, giginhawa kami sa mundong ito at lalawig ang aming buhay. Yung pagginhawang hindi material, yung ginhawang galing sa iyo, may kapayapaan kahit hindi mayaman, may kasiyahan kahit hindi lahat ng material na bagay natatanggap. Yan ang kaginawahan, yung ginhawang galing sa iyo, hindi dahil sa material na bagay lang. Lord, patawarin mo po kami kung may disrespect kami, Panginoon, sa magulang namin. Kung may mga bagay kaming ginawa na hindi kinalugdan, na nasakta namin ang aming mga magulang, ang mga taong ginamit mo upang mailuwal kami sa mundong ito. Hindi sila perpekto, may pagkukulang, maring may iba nakalimutan, maring iba hindi na nila nakita, nakilala. Pero sa gabing ito, nire-release po namin ang pagpapataang, paghingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng ginawa namin laban sa aming mga magulang na ginamit mo, Panginoon. Patawarin mo po kami. At yung mga magulang na buhay pa, ang kailang mga magulang, bigyan mo sila ng pagkakataong makabawi. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Panginoon, na makahingi ng tawad at mahingi ang basbas ng kanilang mga magulang, Panginoon. At sa oras na ito, nandito po kami tumatayo bilang mga magulang. Patawarin mo kami, Lord, kung minsan lumalagpas kami sa dapat. Kung sobra yung higpit, sobra, Panginoon, yung pagtrato sa mga anak namin na nagre-rebelde na po sila. Lord, patawarin mo kami. Kahit magulang kami, nagkakamali kami. Kahit magulang kami, Panginoon, hindi lahat ng ginagawa namin tama. Hindi lahat ng sinasabi namin tama. Hindi lahat ng desisyon namin tama. Patawarin mo kami kung lumalagpas kami, Panginoon, sa itinakda mo, Panginoon, na dapat pagdisiplina, pagmamahal at pag-aaruga sa aming mga magulang, Panginoon. At Lord, sa gabing ito, kung kami yung mga anak na kami na ngayon ang nag-aalaga sa aming magulang, nagsusupply ng pangangailangan nila, at kami, Panginoon, ang nagpo-provide, Panginoon. Lord, lagay mo sa puso namin, huwag naming alisin, anak pa rin kami, at sa harapan mo, ang pagrespeto at paggalang, huwag naming alisin, Panginoon, kahit ang magulang namin, wala nang pakinabang, kahit kami ang sumusuporta, kami ang nagpapakain, wala kaming karapatang bastusin, at itrato ng hindi maganda, ang mga magulang na ibinigay mo sa amin, Father God, sapagkat magulang ka namin sa langit, ang pagrespeto at pagmamahal namin sa magulang namin sa lupa, pagrespeto at pagmamahal namin sa Diyos na nagbigay sa kanila sa amin, Father God. Salamat po sa mga magulang na ibinigay mo, ginamit mo upang kami mailuwal sa mundong ito. Lord, salamat sa gabing ito, pagpalay mo ang aming pamilya. Ingatan mo ang pamilya namin, huwag masira ng kaaway. Ang mga sirang pamilya, Lord God, tulungan mong maging matatag. Tulungan mo, Panginoon, mga anak, Panginoon, na may sirang pamilya, walang nakagisnang magulang, naghahanap ng magulang, kulang sa pagmamahal, kulang sa pagkalinga. Lord, kalingain mo sila. Ang lahat ng kakulangan ng tao, punuin mo sa aming puso sa gabing ito.
and release forgiveness. Pinapatawad na namin ang mga magulang na may pagkukulang. Pinapatawad na po namin ang aming mga magulang, Panginoon, na kami iniwan, pinabayaan, hindi tinrato ng tama, mga magulang na gumawa ng hindi maganda sa mga anak at masasamang bagay. We release forgiveness, Lord, sa mga magulang na may pagkakamaling na gawang hindi maganda sa kanilang mga anak. Salamat, ayusin mo po ang pamilya namin. Pagpalain mo po ang pamilya namin. Salamat sa pag-ibig na galing sa iyo. Tulungan mo kaming bantayan ang aming mga sarili, Panginoon, at bigyan mo kami ng pag-ibig na galing sa iyo, yung pag-ibig na hindi man lalamig, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isang nanonood sa kanilang mga tahanan. Hindi ko alam ang klase ng pamilya ang kanilang pinagmulan, pero salamat, hayag sa iyo ang lahat ng bagay. Ikaw ang kakatagpo sa tunay nilang kalagayan. Sa iyo po ang papuri, kayo po ang pasasalamat sa gabing ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. So sa gabing ito, kung katabi mo magulang mo, say sorry. Yakapin mo. Kung may pagkakataon kang yakapin mo, sorry. Say thank you. Ma, thank you, inalagaan mo ko. Ma, thank you pa, thank you sa sakripisyo. Pasalamatan mo magulang mo hanggat naririnig pa. Yung ibang anak nagpapasalamat, nagsasabi ng I love you sa magulang pagpatay na. Hindi na maririnig hanggang buhay pa. Kung malayo i-text mo, kung malayo i-messenger mo, tawagan mo at sabihin mo sa gabing ito, bago ka matulog, Ma, thank you. Thank you pa. Ikaw ang ginamit ng Diyos para mainuwala ko sa mundong ito. Hindi ka perfecto. And sorry sa lahat ng pagkukulang at sa pag-disrespect ko sa iyo, lahat ng nagawa ko. Sa gabing ito, gawin mo yan. At ang pangako ng Diyos, giginhawa ka at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Pagpalain tayo ni Lord, gusto ko muna po magpasalamat sa blessing na binigay ng Diyos. Dahil po maingay po ako masyado. Malakas po ang boses ko Talaga po, wala kang magagawa. Yun po talaga yung gift ko. Evangelist po kasi ang gift ko. Kaya medyo dito sa lugar na, kaya nandito po kami sa kwarto. Kasi medyo baka maingayan ang paligid. Pero alam nyo ba, God is good. Kasi ito'y gagawin po naming soundproof. Hindi po ako maririnig sa labas. At thank you kay Lord sa taong ginamit niya. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan na nag-sponsor, nagbigay ng pambili po ng pang-soundproof po sa kwarto namin. Kilala ka ng Diyos. Salamat sa pagsuporta mo sa ministry. Pagpalain ka ng Panginoon. So, hindi ko babanggitin pangalan mo para mas malaki ang reward mo. Pero alam ko, nanonood ka sa gabing ito. So, marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa ministry ni Lord. Lahat ng ginagawa natin para kay Lord, hindi nasasayang. Sang araw ang gantimpala tatanggapin natin sa kalangitan. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng Panginoon.